Hi, hello guys! This is Mercy from the land of Alcara! Halika, samahan niyo ulit ako sa aking gagawin ngayong araw. Anyway, ito pala yung part 2 ng aking day 2 bawas journey. Pagkatapos kong mag-workout, ako'y nagluto ng maruya. Sinasabi niyo siguro, parang wala din yung min-workout ko. Pero okay lang yon. Kasi kailangan din naman natin kumain. Hindi ho ba? Nakita ko kasi yung saging namin so overripe. Anong Tagalog ng overripe? Basta yung malunglungsot na saba. Masarap kasi yun pag nalungsot na. Yung nalungsot na saba, paulit-ulit. Naalala ko tuloy yung mga kaibigan ko. Kasi pag nagtatagalog ako, tinatawanan nila yung Tagalog ko. Hindi ko daw alam magtagalog. Alam ko naman. So magsisimula na tayong magprito. Kasi dyan ko lalagay pagtapos ng naprito. Kasi tissue can absorb oil. Naging listen. Alam niyo ba, may kanta ang nalungsot na saba. Doon nalungsot jay sa bading imbalbaling daytan. Doon nalungsot jay sa ba, naimas dayta. Wow! Bukta ng jay sa ba, lumok na igkagdiga. Diba naglingag kansyon? Kung ano-anong kinakanta. Ganyan kasi ako pag may ginagawa. Hanggang sa paghuhugas, hanggang sa paglalaba. Kahit pa sa pagligo, ako'y nakanta. Mamati kayo. Kasi feeling ko nagiging active ako sa mga ginagawa ko pag kinakanta ako. Naririnig niyo ba ang kinakanta ko? Maruya ang title niyan. Kanina yung nalungsot na saba. Ngayon, maruya na. Sabi ko, kunting flour lang ay lalagay ko. Pero parang padami naman padami. Kasi feeling ko basa pa. Pag prinito ko, baka palpak. Feeling ko lang. Kaya dinagdagan ko ulit yan. Pero kaya mo na, ako lang naman ang kakain. Sabi ng asawa ko, ibileng ko na daw to. Hindi niya alam, pwede na imaruya yan. Sarap-sarap kaya. Kung nila kain. Nakita mo sa baka nalong po. Igulang mo ata ni boss. Sina? Sinang mo? Mas may mahuya agad. Diba? Tama yung sinabi ko. Masarap kasi talagang imaruya ang nalungsot na saba. Grabe sa nalungsot na saba. Nililibang ko na talaga ang aking sarili sa pagluluto. O di kaya paglilinis. Madami din akong nagagawa pag mag-isa ako. Pero sobrang boring. Pero okay lang. Magtitiis muna ako sa ganito. Kasi alam ko, balang araw, may makakasama din ako. Hindi lang ngayon, baka bukas, meron na. Hindi ko sure. Nakakabaliw din ang mag-isa. Pero sanay naman na. Mas okay nga sa akin yung mag-isa lang. Pero syempre, kailangan din natin ng may kasama. Hindi lang kasama. Kalaro, ganun. Alam niyo na yon. Basta yun. Diba? Bigla akong nalungkot. Pero okay lang yan, Mercy. Darating din ang araw. Anyway, back to my prito-prito. Mga anong oras na ata dyan? 9:00 na ata. Hindi pa ako nakain. Kasi, inuna ko ang pagbabawas. Tapos, kakain, syempre. Gutom na nga ako dyan. Hindi pa tapos. Kapeng-kape na ang person. Lagi mo si Bagyo. Bagyo. Ikaw pendoy. Diba, ikape ko daw. Ayan, malapit nang matapos. Pakanta-kanta na lang, pero gutom na yan. Ayan, tapos na. Hay, natapos din. Gusto ko nang magkape. Dati, hindi ako nagkakape. Kasi acidic ang person. Pero masarap ang kape. Dati 3-in-1 lang ang person. Ngayon, black coffee na. Hindi ko alam. Wala pa yung sugar Sobrang pait. Pero gusto ko. Nasanay kasi ako sa hindi masyadong ma-sugar. Ayan, magpapakulo na tayo ng tubig. Masyadong late nang kumain ng person.
Kasi kaninang paggising ko, nagluto muna ako ng breakfast ng aking asawa. Babaunin niya sa kanyang trabaho. Doon na siya kakain. Kasi pag dito pa, baka malate siya. Kaya maaga akong gumigising. Ayan, arriba. Natapos din. Sa wakas, magkakape na ang person. Makakain na si Mercy. Hay, kailan kaya ako papayat? Yung katawan ko kasi mabilis tumaba. Kaya dapat maintain. Halina nga kayo at tayo kumain na. Ganyan ako palagi. Mag-isa. Pero thank you Lord. Maraming salamat sa maruya at sa kape. Pero alam nyo ba, pag mag-isa kayo, madami kayong naiisip. Yung overthink ba? Overthink sa buhay-buhay, sa future, ganun. Sa araw-araw na gastusin. Ay, ganito palang may asawa. Pero masaya naman ang may asawa. Kaya kayo, mag-asawa na kayo. At ngayon, maglalaba ang person. Diba, madami akong nagagawa pag mag-isa ako. Kailangan ko nang maglaba. Kasi yung labahan ko, 1 week na ata. Pero ganun talaga ang schedule ng aking paglalaba. Para naman napapagod, no? Ipipisok ko lang naman dyan. Tapos, ikot-ikot na siya. Diba, ang galing-galing. Napapansin nyo ba ang aking voice over? Ako din, napansin ko din. Biglang tumaas. Biglang hyper ang person. Ganito na ata pag mag-isa. Babaliw na. Hindi ko alam. Mapanood ng aking asawa to. Kung masaya ba siya? Kung masuron ba siya? Bahala na. Basta ako masaya. Kayo, masaya ba kayo? Dapat lagi masaya. Kasi pag masaya, may biyaya. Sa edad kong to, madami na din akong napagdaanan. Pero sa akin na lang lahat yun. Yun ay partner ng ating buhay. Madami tayong pagsubok sa buhay. Pero piliin natin maging masaya. Kahit wala ng pera, basta masaya. Uy, joke lang. Dapat meron pala. Kasi pag walang pera, hindi ka mabubuhay. Kasi sabi nila, kahit walang pera, mabubuhay ka. Talaga ba? Diyos ko, sa panahon ngayon, lahat nabibili na. So pag lahat nabibili na, dapat may pera ka. Kaya anong gagawin natin? Magtrabaho tayo. Kahit anong trabaho na yan. Basta trabahuin mo ng mabuti. Mahalin mo yung trabaho mo. Ako yung trabaho ko noon, mahal na mahal ko. Nag-OA. Ganito pala ang feeling ng ex-abroad. Hahanap-hanapin mo ang dolyar. Ewan ko ba sa dolyar na yan? Kasi kahit pagod na pagod ka, kung dolyar ang kita, pag pinalit mo ng peso, hay, naku na lang. Kaya ikaw, kung gusto mong mag-abroad, push mo na yan, te. Oo, mahirap mag-apply. Pero sabi nga nila, kapag gusto mo, paghirapan mo. Iisin mo ang hirap. Ako din naman noon, ang hirap mag-apply. Siguro inabot ako ng 6 months. Hindi lang ata. Basta medyo matagal. Pero pag na-process na, mabilis na lang yon. Wala pa atang 1 month. Makaalis na ako doon. Kaya kung single ka, wala ka pang asawa, igo mo na yan. Ako gusto ko ngang bumalik. Pero ayaw naman ng aking asawa. Naintindihan ko naman. Kasi gusto pa naming bumuo ng pamilya. Masayang pamilya. Nag-OA naksamat doon. Kaya okay lang. Gusto ko din naman siyang makasama. Aanin ko ang madaming pera. Pero kailangan ko ng madaming pera. Hindi, seryoso. Mas maganda pag magkasama kayo. Sa hirap at sa ginhawa. Nga pala, unang batch lang pa lang yan. May batch 2 pa. Pero kailangan mag-rest muna ang washing machine. Kasi mapapagod din yon. Parang tao lang, napapagod. Kaya ikaw, huwag mo hayaang mapagod ang iyong sarili. Ipahinga mo din yan. Kung alam mong pagod ka na, magpahinga ka. Tapos galaw-galaw ulit. Ayan, batch 2 na. Yan na yung pinakahihintay ko. Alam nyo kung bakit? Kasi malalabahan ko na yung pantalon ng aking asawa.
Nagtataka kayo siguro kung bakit. Kasi pag yung pantalon niya, may naiiwang pera. Diba? Mukhang pera ang person. Ayan, tinitignan ko kung may pera. Pero ba't ganon? Wala. Alam niya atang maglalaba ako ngayon. Tapos akala ko may pag-asa. Kasi yan na yung last na pantalon niya. Pero wala pa rin. Ba't ganon? Wala ngayon. Ngayong may video. Ibibili ko lang din ng pagkain yon. Hindi matapos-tapos ang akin labahin. Pero okay lang, di naman ako mapapagod. Ayan, maghuhugas na naman ang person. Diba, ang gagat-gagat ko? Sabi ng aking nanay, kaya ang late ko, ang gagat-gagat ko kasi. No, mamati kayo. Pero pili ko naman ang gagat-gagat ko. Kailangan talaga maging masipag. Kasi pag tamad ka, walang patutunguhan ang iyong buhay. Lalo na pag may asawa ka na. Kailangan alam mo na lahat. Kasi pag may hindi ako alam, sinasabi ng aking asawa, agasawa ako narang, kunam madimpay mo.